Welcome po sa ating Daily Chismithan. Ito po ang inyong classmate, Teacher Marian. Ayan. For the hair today, isipin nyo na lang, ito yung resort na nasa gitna ng Chocolate Hills. Di ko kasi maayos. Ayan, okay. Yeah. So, ang kwento natin ngayon ay tungkol kay Zeus at Leda. Makinig kayong maigi rito kasi dito nyo malalaman saan nga ba galing si Helen of Troy. Okay. Si Leda ay ang beautiful queen of Sparta. Asawa niya itong si Tyndareus. Sila itong king and queens of Sparta na showy sa kanilang relationship. So, pinakikita nila sa mga tao kung gaano talaga katatag ang kanilang relationship. So, hindi sila naghihiwalay. Hindi rin sila nanloloko. Hindi nila niloloko ang isa't isa. Kahit pa man king and queens na sila. At maraming mga babae, maraming lalaki ang lumalapit sa kanila, nire-resist nila ang lahat ng temptations. Lagi nilang pinaalala sa kanilang mga sarili na dapat maging faithful sila, maging loyal sila sa isa't isa. Hindi pwede. Walang pwedeng tumibag sa kanilang relasyon. Hindi nakatakas ang kagandahan ni Leda sa mga mata ni Zeus. Alam naman natin na si Zeus ay gumagawa talaga ng kahit anong paraan. Kahit anong paraan gagawin niya para lang mapaibig, mapasakan niya ang babaeng pinakamamahal niya o yung nagugustuhan niya. Mapamortal man yan o immortal man yan. Or gods and goddesses man yan o mortal women. Ganon. So gumagawa talaga siya ng paraan. Pero dahil nga hindi niya matibag ang relationship ng dalawa, nakaisip siya ng paraan. Umisip siya ng paraan. For the how? Hindi ko kayang tibagin ang kanilang relationship kasi sobrang tibay talaga. So nakaisip siya ng paraan kasi itong si Leda ay mahilig sa mga hayop, sa mga animals, ganun. At mahilig siyang maligo sa river na walang linta. Char. So naliligo siya sa river one time. Tapos nakita niya yung beautiful swan. Beautiful swan. So sabi niya, wow! Napakaganda naman ng swan na ito. So shiny, so white, and so maamo. So tamed. Ganon. Tapos habang pinagmamasdan niya, pagtingin niya sa taas ay may nakita siyang isang eagle na pababa na doon at handang atakihin yung swan. Yung beautiful swan na iyon. So syempre, si Leda na alarma. So sabi niya, I need to save the swan. Beautiful swan. So, nagpanik siya at pumunta naman sa kanya yung swan. At niyakap niya yung swan at pinunta niya doon sa gilid ng river. Tapos sabi niya, oh no, kawawa naman tong swan na to, napakaganda pa naman. Sayang naman kung mapatay nung eagle lang na iyon. Pero hindi niya alam na yung beautiful swan na iyon ay si Zeus. Na nagkatawan, na nag-transform into a swan para maakit niya itong si Leda. Sabi sa inyo, di ba? Kapag may gusto itong si Zeus, gumagawa siya ng kahit na anong paraan para lang maangkin niya ang babaeng nagugustuhan niya. Nung niyakap nitong si Leda yung swan, hindi niya alam na nag-deposit na pala itong si Zeus ng kanyang divine seed. Zeus. So, nung nakadeposit na itong si Zeus, bumalik siya sa river. At tuwang-tuwa siyang naggaganon doon sa river. Ito namang si Leda, wala siyang idea na, oh my goodness, nasalisihan ako ni Zeus. Pero, nung time na yun, nakaramdam siya ng kakaibang sensation. Na, wait lang, parang nagiinit ako. Parang, So, pumunta siya. Agad-agad siyang umuwi. At hinatak niya itong si Tyndareus. Nung gabi na iyon, nagkaroon sila ng passionate and intimate night. Ganun. Ngayon, nabuntis si Leda. Nung malaman ni Tyndareus na buntis ang kanyang asawa, sobrang nagbunyi talaga siya. Kasi sabi niya, ilang taon kong hinintay ito, sa wakas magiging tatay na ako. Hindi lang silang naging excited, pati na rin ang mga tao sa Sparta. Inaasahan nila na, uy, syempre, pogi si Tyndareus, maganda si Leda. Ang kalalabasan, syempre, kamukha ng kanilang mga magulang. Nung araw na ng kapanganakan nitong si Leda, ang daming nakaabang ng mga tao. Excited silang makita ang mga anak. Pero imbes na umiri itong si Leda ng bata, ng sanggol, ang nailabas niya ay itlog. Dalawang klase ng itlog, dalawang kulay ng itlog. So for the shock ang mga first kasi bakit itlog? Pero si Tyndareus sabi niya, ano ba kayo? Ba't kayo na siya shock? Itlog lang naman yan at saka normal lang yan. Malay niyo, nagbabago na ang panahon. Ang mga tao ngayon ay nangingitlog na. Maya-maya, biglang nagsishake na yung mga itlog. Nagsishake na yung mga itlog. At mula doon sa mga itlog na yon ay lumabas ang dalawang sets
ng twins. 2 sets of twins. Doon sa isang itlog, lumabas sina Pollux at Helen. Si Helen na magiging Helen of Troy. Sa isang itlog naman ay lumabas sina Castor at Clytemnestra. Makalipas ang isang linggo, nagpadala itong si Zeus ng heavenly o divine messenger. So sabi niya, "Oy Tindarius, alam mo ba, yung dalawang bata, sina Helen at Pollux, ay anak ni Zeus." Sabi ni Tindarius, "Anong pinagsasabi niyo? Itong apat na to, legitimate children ko tong mga to. Anong pinagsasabi niyo? Tsaka hindi naman nag-cheat sa akin si Lida. Never siyang nag-cheat." So kinumpronta nitong si Tindarius, ang kanyang asawa na si Lida. Sabi niya, "Lida, magsabi ka ng totoo, hindi ako magagalit." Kiniklaim kasi ng heavenly messenger na ito na anak daw ninyo ni Zeus itong sina Helen at Pollux. At itong sina Castor at Clytemnestra ay anak natin. Ano ba? Paano? Sabi ni Lida, "Huh? I can't recall. Pero meron akong natatandaan na isang pangyayari na feeling ko doon yun nangyari. Doon nag-deposit ng something ang isang god." At dito na naisip ni Tindarius na, ay, alam ko na, si Zeus yan. Kasi kilala ko yung si Zeus, na ganyan lagi yung kanyang modus, na magta-transform siya. Tapos kapag may nagustuhan siyang babae, aakitin niya, magiging hayop siya, magiging kung ano-ano, itatransform niya ang kanyang sarili para lang mapaibig kayo. Pero hindi. Kahit anong sabihin ni Zeus, itong apat na ito ay anak natin. Kahit anong mangyari, ipaglalaban ko ang ating mga anak. Hindi niya pwedeng i-claim. Sabi ng divine messenger kay Tindarius, alam mo Tindarius, kailangan mong sumunod kasi ito ay isang divine order. Kapag nagalit si Zeus sa inyo, tingnan mo, isang strike mo lang ng dyan. Ihihit ka ng thunderbolt niya, mamamatay kayo lahat dito. Pero sabi ni Tindarius, hindi pwede. Kasi, panluloko yung ginawa ni Zeus. Nagkatawang swan siya, tapos inakit niya ang asawa ko. Hindi naman alam ng asawa ko na si Zeus yun. Ang alam lang niya, malasakit siya doon sa swan na iyon, yung pala pinagsamantalahan siya ni Zeus. Ito namang heavenly messenger, natatakot din kay Zeus, kaya sabi niya, "Sige na, bago pa magkagulo lahat, ay ibigay mo na sa amin sina Pollux at Helen kasi demigods sila." Pero talagang mapilit itong si Tindarius na hindi. Nanindigan siya na hindi niya ibibigay yung kanyang 4 na anak o yung kanyang 2 pang anak na kiniklaim ni Zeus. Sabi ni Tindarius, "Sige, kapag pinilit pa ni Zeus ang kanyang gusto, ako na mismo ang lalapit kay Hera." Nang narinig ito ni Zeus, naisip niya na, "Oh no, hindi ko nga pwedeng dalhin dito sina Pollux at Helen sa Olympus. Kasi alam ko ang galit ng asawa ko na si Hera. Aware ako sa consequence na pwede niyang gawin kapag nalaman niya na nagseduce ako ng isang mortal woman at nakapag-produce pa kami ng 2 bata na sina Pollux at Helen nga." Nagdesisyon itong si Zeus na hindi na lang niya talaga i-claim yung 2 kasi mas natatakot siya sa kanyang asawa na si Hera. Ang ginawa ni Tindarius, binalaan niya si Zeus at ang kanyang mga messengers na wag nang lalapit kahit kanino sa mga anak niya. Kasi nga kiniklaim na niya na kanyang legitimate children yung 4 na yon na sina Helen, na soon ay magiging Helen of Troy, si Pollux, si Castor, at si Clytemnestra na naging asawa ni Agamemnon. That ends our story for tonight, mga kachismitan! Hanggang sa susunod na kwento. Paan!